Matagal ko nang sinasabi sa'yo na ayokong kausapin ka. Hindi ko gusto ang ginawa mo at hindi nun ako mapapagusto sa'yo. Ang buhay na binubuo ng inang ito ay biglang nagwakas sa isang iglap nang siya ay mawala. Naiiwan ng mga kaibigan at pamilya na kumakapit na lang sa pag-asa. Hinahabol niya ang pangarap niya. Dati, pinapanood ko lang sa TV. Pero ngayon, ikaw na ang nakakaranas. May pag-asa pa rin na siya ay buhay. At iyon ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy naming sinusubukan siyang hanapin. Kinatakot mo ako. Partner, kinatakot mo ako. Hello? Para itong mga pahiwatig mula mismo sa bibig ni Tiffany tungkol sa kung ano ang maaring nangyari sa kanya. Uy, kumusta po kayo, ma'am? Ayos ka man ba? Anong nangyayari? Wala akong masabi. Hindi ko kaya. Bakit hindi ka makapagsalita ng kahit ano? Give me the baby. Siyam na po isa operator, 35. Ano emergency ninyo? Oo, nawawala ang nanay ko nung mahigit 24 na oras. Wala ka talagang contact sa kanya? Nag-text siya kahapon mga alas 2, kaya tulog pa ako noon. Pero pagkatapos noon, wala nang balita mula sa kanya. Maagang tansibol ng 2021 at si Tiffany Foster Starks na 35 taong gulang ay wala ng balita mula sa kanya at hindi na rin nakita sa loob ng mahigit 24 na oras. Hindi siya pumasok sa klase sa Georgia Military College kung saan siya nag-aaral ng criminal justice at hindi rin nakipag-ugnayan sa kanyang mga anak o kapatid na babae. Dahil dito, labis nag-aalala ang kanyang mga mahal sa buhay. Noong Marso 2021, umalis si Tiffany Nicole Foster sa kanyang apartment sa Creekside at White sa may Lakeside Way para mamili. Nagpadala siya ng text message sa kanyang ina at ito ang huling text message na ipinadala niya mula sa kanyang telepono. Noong Marso 2, hindi pumasok si BB Foster sa kanyang klase sa kolehiyo. Kinagabihan, iniulat siyang nawawala sa ahensya nito. Isa siyang mabait at mapagmahal na tao, maganda sa loob at labas. Isa siyang ina ng 3. Siyang matalik kong kaibigan. Dahil dito, lubang nawasak ang aming pamilya. Tulad ng maiisip mo, walang bata ang dapat mag-alala kung nasaan ang kanilang ina at kung ano ang kalagayan ng kanilang ina. Tinawagan ako ng apo ko at sinabi niyang hindi umuwi ang kanyang nanay. May naramdaman akong kakaiba at sinabi sa sarili ko, tawagan ng pulis. At ito ba ay sanunan? Sige, ilang taon na ang nanay mo? Mga 30 mahigit. Alam mo ba anong suot niya noon? Marami siyang stress noon. Nagmamaneho ba siya ng kahit anong klase ng sasakyan? Oo, nagmamaneho siya ng Nissan Altima. Ito ba ang una niyang pagkawala? Noong ika-5 ng Marso, hindi pumasok si BB Foster sa trabaho sa susunod niyang nakatakdang shift. Noong ika-11 ng Marso, 2021, hindi nakasakay si BB Foster sa flight papuntang Texas. Isang deputy ang pumunta sa kanilang apartment sa Lakeside Apartments at kinuha ang paunang ulat. Nakipag-usap sila kay Reginald Robertson na siya noong kasintahan at no'y fiancé ni BB Foster. Nagsimumula silang kausapin ang kanyang ina at pati na rin ang kanyang matalik na kaibigan upang matukoy kung nasaan talaga siya. Pagdating ko doon, nandoon na ang mga pulis. Sobrang letong-leto at naguguluhan ako at hindi ko alam ang gagawin ko. At oo, para talaga itong isang bangungot. Iniisip ko, baka pagod na siya sa inyo. Siguro gusto niya lang mag-mommy day dahil mahalaga sa kanya ang self-care at mga ganong lakad. Kaya sabi ko, baka nagbakasyon lang siya at nagdesisyong iwan muna kayo o kung anuman, babalik din siya. Parang hindi ko agad naisip. Siguro inabot pa ng ilang sandali bago ko na-realize na okay, mukhang may mali na talaga ngayon. Si Reginald ay tinatawag na Reggie. Sabi niya kasama niyang mga bata noon at umalis siya para mamili noong umaga. Kailangang alamin ng mga awtoridad. Ito ba ay isang babaeng kusang umalis? Halimbawa, ito ba ay babaeng nagpasyang tama na o gusto lang magpahinga at babalik din?
May 4 siyang kapatid na babae at isang ina. Halimbawa, kung may 3 kang anak, hindi mo sila basta iiwan. Hindi rin niya iiwan ang mga anak niya ng walang bantay o abiso sa amin. Mahilig siya sa social media at madalas mag-post ng mga litrato na nakangiti at nagpo-post. At lahat ng iyon ay tumigil. Gusto niyang mapasama sa hanay ng mga tagapagpatupad ng batas. Pinapahalagahan niya ang edukasyon. Layunin niyang makabili ng bahay para sa sarili at mga anak niya. At iyon ang tinatarget niya. Oo, talagang masipag siya at madiskarte. Nakita ko na napakarami niyang naging trabaho, kaya naisip ko, ano bang hindi mo kayang gawin? Pagpasok niyo sa kwarto, biglang tatahimik lahat. Kahit abala ka, may sasabihin siyang nakakatawa, kaya mapapatawa ka at mapapatingin ng iba. Tapos pati sila tatawa rin. Oo, kaya kanyang patawanin. Kahit okay taman o pinanghihinaan ng loob, kaya ka pa rin pasayahin ni Tiffany. Oo, nakakahawa talaga ang tawa niya. Sobrang lakas niyang tumawa, tapos inihihilig pa niya ang ulo niya paatras. Oo, masaya talaga akong makasama siya. Noong panahon na yon, nagtatrabaho si Tiffany sa Henry County Sheriff's Department bilang isang opisyal sa kulungan. Nagtrabaho rin siya bilang security sa iba't ibang negosyo. Isa siyang matatag na babae. Hindi siya yung tipo ng tao na basta-basta na lang tumatanggap ng mga bagay ng tahimik or walang ginagawa. May matalik siyang kaibigan na araw-araw niyang kinakausap, ilang beses pa sa isang araw. Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para sa kanyang pamilya at mga anak. At alam mo yon, parang siya ang nagpapatakbo ng lahat para sa kanila. Medyo magulo ang naging kasaysayan ng relasyon ni Tiffany. Ang relasyon niya sa dati niyang asawa ay naging magulo minsan, pero nagawa pa rin nilang mapanatili ang pagkakaibigan kahit na naghiwalay na sila. Sina Tiffany at Reggie, nagkakilala talaga sila sa isang sentro ng transisyon o kulungan, kung saan siya ay isang gwardiya. Ang relasyon nila ay nauwi sa isang romantikong relasyon na nauwi rin sa pagsasama nila sa isang apartment dito sa Coweta County. Hindi sinabi ni Tiff kung paano niya ito nakilala. Nag-imbestiga kami pero hinayaan namin siyang gawin ang gusto niya para hindi niya isipin na hinuhusgahan namin siya. At alam mo, mukhang masaya naman siya. Nung nagkakilala sila, agad nagkasundo ang mga anak nila at parang malaking masayang pamilya. Sa tingin ko, mabait talaga siya at binibigyan namin siya ng pagkakataon. Kakatapos lang ng diborsyo niya para hanapin ang sarili at bigyan ng pagkakataong maging masaya. Sumama siya sa mga lakad at dinala ang mga anak niya. Tinanggap namin siya ng bukal sa loob dahil gusto naming maging masaya si Tiffany. Ilang linggo bago pa nalaman ng publiko ang pagkawala ni Tiffany, kinausap na ng mga investigador ang kanyang fiancé na si Reginald Reggie Robertson, 44 anyos. At may isang bagay mula sa naunang pag-uusap na yon na nakatawag ng pansin. Pumunta siya ng kusa para sa polygraph at pumayag na makipag-usap sa mga investigador. Ngayon, anong ginagawa natin dito ngayon? Gagawa tayo ng polygraph ngayon, baka tatanungin mo ako. Hindi ko alam, siguro kung meron man akong ano mo ang kaalaman kung nasaan ang girlfriend ko or si Gino. Smith, Gino, hindi kayo na-aresto. Tama ba ako? Tama? Nang dumating ang mga deputy, abala kami sa umaga. Naghahanda ang mga bata sa eskwela, late kami nagising. Kaya ginamit ko ang sasakyan at sabi niya, ikaw na lang umalis. Pagkatapos, siya na lang ang lumabas para asikasuin ang mga kailangan. Noong una, para hindi tugma ang timeline kung kailan at bakit siya umalis. Kung para ba mag-asikaso ng kailangan, kung gamit niyang bago niyang sasakyan, at yun lang ang sasakyan niya. Ilang oras ka natulog kagabi? Hindi ko alam, hindi ko masabi. Siguro. 4, siya ang pinakamusay. Nag-aalala lang ako kung nasaan ang fiancé ko. Nawala mo siya ng Lunes. Kailan yan? Lunes. Hindi. Nandun ako mula mga 2:00 hanggang mga 2:30. Ako, siya at ang anak niyang babae ang nandoon. Siya nasa pintuan. Kailangan kong gumamit ng banyo kaya tinanong ko ang anak niya, nasa lang nanay mo? Sabi niya, hindi ko alam. Palaging nandun siyang umalis. Tuwing may pagkakataon, tumalabas siya para magkasikaso ng kung ano. Kasi, sige. Kailangan niya mamili ng grocery, kaya naisip kong lalabas siya para gawin ito at iba pa niyang kailangan gawin.
Alam mo ba kung nasaan si Tiffany ngayon? Oo. Alam mo ba talaga kung nasaan ang Altima ni Tiffany na yun? Hindi. Paano sa parehong sukat? Hindi ko alam. Ang polygraph ay simpleng healing na kung wala siyang tinatago at handang makipagtulungan sa mga awtoridad, pwede siyang sumailalim dito para matukoy kung nagsasabi siya ng totoo hanggang sa puntong yon. May narinig ka na ba mula sa Nissan? Hindi pa eh. Dinabayaran nila kotse niyan, okay? Panurin mo yung police interview niya na ginawa pagkatapos ng polygraph. Parang relax lang siya, 'di ba? Chill lang siya, umaasta na parang ayos lang lahat. Ano bang sinasabi mo? Parang nagpapanggap ding walang alam sa tingin ko. Kalilimutan na natin yung tao. May hindi tugma sa kwento mo. Anong oras mo siya huli nakita noong Lunes? Hindi ko tinitingnan yung oras, hindi ko alam. Siguro, mga bandang alas 11 hanggang alas 2, alas 3 o alas 12. Siguro. Hindi ko alam mga bandang ganon. Nang isa lang pa, Morina Laulat. Sinabi mo mula alas 7:30 o alas 8. Sige, akala ko mas maaga pa ng umaga noon. At ngayon, sinasabi mong alas 2 at alauna na. At ngayon, umabot ka na ng 20 sa pagitan ng alas 11 at alas 3. Dinawin mo pa ito, Ritz. Sinabi ko yon, higit pa ito sa umaga. Ito ay... Umalis ako para ihatid ang mga bata sa paaralan. Saan ka napunta matapos mong ihatid ang isa sa new high school? Bumalik ako sa bahay. Makikita ka namin doon, ha? Nandun siya at nandun din ang anak niyang babae. Nasaan na umalis si Tiffany? Nasa banyo ako. Gano'n na kayo katagal magkasama? Mga 8 taon o 9 na taon na. Ang Cavite County ay isang mas maliit na komunidad. Isa itong rural na komunidad at nasa timog. Karaniwan, magagalang at mababait ang mga tao rito. Ganon din ang asal ng mga pulis sa komunidad na yon. At sa katunayan, noong panayam, ganoon din sila magsimula. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa Mr. Scott na ito. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay si Ginong Scott. Yan lang ang alam ko. Binibigyan niya siya ng mumurahing regalo, nilalagyan ng $300 sa bulsa, at ikaw naman, binigyan mo siya ng 5 gift card na lampas $100 bawat isa. Nag-uusap pa rin sila araw-araw. Sabi niya, naglalaro lang daw sila. Sige, kung yan ang sabi mo. Hindi ko alam yun. Ang alam ko lang ay nagtatrabaho siya dun sa dati nilang trabaho. Kaya si Scott ay isang dating tao sa buhay ni Tiffany na, alam mo na, sinasabi niyang kaibigan lang daw. Malinaw na iniisip ni Reggie na may iba pa, alam mo na, higit pa sa pagkakaibigan. Yung relasyon na yon, wala kaming ebidensya na naiiba ito sa nabanggit niya sa mga usapan nila. Alam namin na may ilang tao na naging karelasyon ni Reggie habang sila pa ni Tiffany. Kaya nagkaroon ng mga paratang ng pagtataksil mula sa magkabilang panig. Reginald, ngayon, na yon ang oras kung may kinalaman ka sa pagkawala niya o kung alam mo kung nasaan siya. Dahil bumagsak ka talaga sa polygraph test. At sasabihin ko sa iyo kung bakit ka bumagsak. Bumagsak ka dahil hindi mo sinabi ang totoo. Hindi ko alam nasaan siya. Di ako nagsisinungaling. Sinabi niya, hindi ko alam kung bakit ako bumagsak sa polygraph. Pwede ko bang ulitin? Baka kinakabahan lang ako. Ayon kay Reginald, kusang umalis si Tiffany sakay ng kotse niya. Nakapagbigay ang nanay ni Tiffany sa mga pulis ng background tungkol sa lagay ng relasyon nila. At yon ang nagtulak sa mga pulis na simulan ang investigasyon. Para simulan nilang tingnan ito, hindi bilang isang babaeng kusang umalis, kundi mula sa pananaw na may nangyari sa kanya. Tama. Hindi ko alam kung nasaan siya. Sino ang karelasyon niya? Hindi ko alam. Nagalit ka ba sa kanya kaya mo siya sinaktan? Hindi pa ako nakakuha ng kahit anong kahoy dito nun. Rich, may iba ka bang karelasyon? Sabihin mo lang kung meron. Ay, wala akong pake kung sino pinapatulan mo, basta ako meron. Yan mismo ang tinanong niya sa akin. Dahil may mga bagay akong kailangan beripikahin. Hindi, wala akong ibang karelasyon. Tinawagan mo ba siya pagkatapos siyang umalis? Hindi siya lalabas kasama ko. Pero tinawagan mo ba siya? Tinawagan ko kasi siya. Alam mo na, kailangan oras. Tinawagan ko, ano pag-aawayan ninyo? 3 taon pala kayo magkasama.
Alam mo, ibig kong sabihin, mukhang maikli pa ang panahon na yon. Alam mo, nag-aaway kami at minsan hindi nag-uusap. Ano bang pag-aawayan namin? Alam mo, lumalabas lahat ng yon. Alam ko, kukwento ko sa iyo kapag tapos na ako. Kapag sinabi mong makahabol ka, ang ibig ko'y sa ibang lalaki. Patayin, sasabihin sa iyo. Pinag-usapan tungkol sa isang lalaki, o ano, alam mo, hilahin ka sa isang bagay. Kapag iniinteroga ng pulis ang kahit sino, palagi nilang itatanong ang tungkol sa uri ng relasyon. At naging bukas siya sa ilang makakabahalang detalye. Inamin niya na sila ay nagtatalo. Ipinaliwanag ni Reginald Robertson sa mga investigador na kapag siya at Si Tiffany ay nagkakaroon ng mga pagtatalo sa pamamagitan ng mga bata, sila nag-uusap. Halimbawa, nagte-text ng mga bagay tulad ng sabihin mo sa nanay mo ito, sabihin mo kay Reggie iyon, imbes na mag-usap ng direkta bilang adulto. magulo at maraming alitan ang relasyon nila. Hindi ko alam kung talagang may pantataksil si Tiffany o kung nakikipaglandian lang siya ng hindi tama or nakikipag-usap sa ibang tao tungkol sa nararamdaman niya. Hindi sila lubos na nakatuon sa isa't isa sa buong panahon ng kanilang relasyon. At iyon talaga ang naging dahilan ng alitan nilang dalawa. O sinabi niya na wala naman siyang ginagawang masama. Ibig ko sabihin, malino na may nangyayari hindi maganda. Iba na tayo ngayon. Uy, gusto mo ba makita ang cellphone ko? Oo, parang ganun. Pinapangako ko sa'yo. Hindi yan totoong linya. Ngayon, sinasabi ko na dapat tapat ka, pare. Hindi mo pwedeng sabihin yan tapos hindi ka naman sobrang nainis nung araw na yon. Ano? Uy, kumusta? Paalam. Kaya... Pero hindi naman sa puntong ginagawa mo na yan. Hindi, ano ibig sabihin? Balita nito. Meron. Ako ay naging. Nakikisama lang ako kahit may hindi ako nasasabi. Kung may alam ako, alam ko kung nasaan siya. Sa tingin ko, mas marami kang alam kaysa sa sinasabi mo sa akin. Hindi ko alam. Sa tingin mo ba ginugol ko ang mga nakaraang ilang araw kakahanap ng kotse? Kung alam ko naman kung nasaan ito. Nakita ko nang gawin ng mga tao yan dati. Palagay ko, ginagawa lang niya ang tingin niyang dapat para hindi siya ituring ng mga otoridad na taong pinagtutuunan ng investigasyon. Ito ang plano, pare. Hindi ako naninisi, pero totoo nga, nawawala siya. Wala na araw siya nawawala na. At bumagsak ka sa polygraph. Mukhang hindi maganda kalalabas nito. Alam ko nakakapagod dito para sa'yo. Dahil wala dito ang babaeng mahal mo. Kailangan mo magsikap ipakita sa akin na wala kang ginawa sa kanya. Balikan natin, sige, may paratan ng pagtataksil at panluloko. Pero walang anumang palatandaan na nasaktan o dinukot si Tiffany. Walang crime scene. Oo, nawawala ang kotse niya, pero walang ebidensya ng gulo sa apartment. Sa ngayon, walang sapat na basihan para kasuhan si Reggie, lalo na tungkol sa pagkawala ni Tiffany. Maaring malaking hindi pagkakaintindihan lang ito. Hindi pa nagsasalita ang ebidensya. Pero nagbago yon pagsapit ng hapon ding yon. May tracking system ang NISA na na-activate nila at natunton ang totoong lokasyon ng sasakyan. Walang ebidensya na may nangyaring kaguluhan sa loob ng sasakyan o anumang uri ng karahasan. Sa usaping forensic, malinis ang sasakyan. Ngayon, natagpuan nito ang mga 3 pumilya mula sa tinitirhan niya sa College Park, Georgia. Sa loob ng sasakyan, natagpuan nila ang kanyang pitaka at credit card. Mga palatandaan na rin yon dahil ibig sabihin, malamang hindi ito ginawa ng taong gustong magnakaw lang ng gamit niya o kumuha ng pera niya. Kinuha sana nila ang credit card kung ganoon. Nang pumunta ang mga pulis sa Godby Road, nakuha nila ang video surveillance at nakita talaga nila kung kailan iniwan ang kanyang sasakyan sa kalagitnaan ng gabi, madaling araw ng Marso, 2 hanggang 3. Baka akala mo ayos na, kilala ng 2 tao, tapos na ang usapan. Sa kasong ito, hindi magagamit ang video para makilala ang 2 tao. Kahit sino ang manood, hindi nila alam kung sino sila. Paano ito makakatulong sa mga pulis? Ngayon alam na nila, sige, may 2 o higit pang tao na may kinalaman sa kotse. Sa una, naramdaman ko may kakaiba akong pakiramdam or parang hindi ako nabibigyan ng pansin na gusto at kailangan ko. Pero palagi akong tumatawag o pumupunta sa opisina ng sheriff para makipag-usap sa mga detective. At kami mismo ay nag-iimbestiga rin para makatulong na maibalik si Tiffany sa amin. Mayroon kaming search team na tinawag naming Searching for Tiffany.
Lumalabas kami, namimigay ng mga flyers at nililibot ang lahat ng lugar dito sa paligid. Kaya tinitingnan namin ang mga lugar na pinuntahan niya. Palagi kami naghanap at namigay ng mga flyers. Araw, gabi, ulan, yelo, niebe, kahit ano pa. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain, wala akong magawa. Sabik ako at hindi ako mapalagay ng kalooban ko. May pag-asa pa rin na buhay pa siya. At yon ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy kaming naghahanap sa kanya. Lumipas ang isang linggo, wala pa ring balita kay Tiffany. Si Reginald Robertson ay hindi rin masyadong nakakatulong sa investigasyon. Ngayon, sabi niya, may alam siyang impormasyon. Sabi mo sa akin, kuya, anong nangyayari? Ibig sabihin, nawawala ang asawa mo, di ba? Oo, sige. At may tumawag na isang tao ng pangalan ni Lisa. Sinasabi niyang kamag-anak siya. Nakausap po sila at tumawag sa mga tao. Sige, sinagsabi niya. Sinabi sa amin na nagpakawala sila ng poppers at nakita siya sa Walmart. Kaya nagmadali akong pumunta rito. Binilisan ko ang takbo sa interstate dahil nawawala ang fiancé ko. May tip ako na nakita siya kaya nagmamadali akong pumunta para malaman ang nangyayari. Kaya malamang daan-daang tips ang natanggap ng mga autoridad sa simula ng investigasyong ito. May mga tao sa buong estado ng Georgia na nagsabing nakita nila si Tiffany at sa ikapupuri nila, sinundan ng mga autoridad ang bawat isa sa mga tips na iyon. Lahat ng mga iyon ay peke o maling lead. Bakit hindi mo kami tinawagan at ipinaalam din sa amin? Kakalis ko lang. Iniisip ko lang. Alam mo, 15 araw akong mawawala. Sinusubukan ko lang makarating. Hindi, naintindihan ko. Wala akong alam. Nakaupo lang ako dito araw-araw. Naghihintay. At wala akong naririnig na kahit ano. Wala ring nakakaalam ng kahit ano. Kaya siguro, parang nagpapalipas lang ako ng oras. Sa tingin ko, gawa-gawa lang yan sa oras na yon para may masabi siya sa mga pulis na ang dahilan kung bakit siya nagmamadali ay dahil sinusundan niya ang isang tip. Sobrang kinakabahan siya at palaging nagtatanggol sa sarili kahit normal lang naman ang tanong. Hindi rin siya masyadong nagbibigay ng impormasyon. Kaya si Tiffany ay nawawala na ng mahigit 3 linggo. At dito na tayo babalik sa press conference noong Marso 23 tungkol sa pagkawala ni Tiffany. Ibig sabihin, mas urgent pala ang kaso kaysa sa akala namin. At sa isang punto, may iniaalok na pabuya para sa impormasyon tungkol sa pagkawala niya. Umaabot ito hanggang $60,000. May ilang ebidensya na natagpuan na magpahiwatig na may nangyari sa loob ng kotse. Maaring may naganap na foul play. Alam mo, nakikita mo lang ang ganitong mga bagay sa TV at iniisip mo na hindi ito mangyayari sa'yo. Kasi hindi ko talaga inakala na darating ako sa puntong magsasalita ako para sa kapatid kong babae. Kailan kayo huling nakabalita mula sa kanya? At nasabi niyo ba kay Evan ano tungkol sa kanya? Nang umalis siya, iniwan niya ako at ang anak niyang babae. Hindi pa rin nila siya nakita. Ang alam lang namin, alis lang siya para mag-asikaso ng mga bagay. Nababalik din siya. Yan lang. Ang pakiusap niya sa harap ng kamera ay parang hindi totoo. Hindi ganito ang asal ng isang tao nag-aalala para sa kalagayan o kinaroroonan ng kanyang kasintahan. Parang robot siya, malamig. Para sa akin, malaking bagay yon dahil ayaw naman talaga niyang nandoon. Parang napilitan lang talaga siya ng pamilya na nandoon. Ayaw niya magsalita, pero lalong nagmumukha siyang masama kapag tahimik siya. Matapos ang press con, humiling ang mga investigador ng panibagong pangpupulong kay Reginald Robinson. At oo, sa puntong ito, mukhang nakikipagtulungan naman siya, pero may kakaiba talaga sa kanya. May nakausap ka na ba? May nakausap ka bang pwedeng mag-lead dito? Alam ko na hinto ko nung isang gabi sa highway. Sabi mo, may kinakausap ka at sinusubukan mo hanapin siya. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino-sino na ang mga nakausap mo para masundan ko rin sila? Hindi ako mapapahamak habang ginagawa ko ito. Ano, meron ka na yan. May bumabagabag sa puso mo, di ba? Sinayan lang ako. Pinakirize na ng buhok malinaw. Sino ba ang mas nakakaalam risa sa kanila? Sino siya? Ituro mo sa akin ang tamang direksyon, Richard. Sa tingin ko baka naglalaro lang siya or kung ano man. Sige, sabihin mo sa akin kung ano sa tingin mo nangyari sa kanya. Hindi ko alam. Iniisip ko baka naglalaro lang siya, pumunta kung saan para makipagkita sa isang tao o kung sino man, tapos babalik din siya. Bakit ba naman na-issue din?
Oo, nalaman ko ilang beses na pala siyang umalis na hindi ko alam noon. Sino kasama mo pag umalis ka? Kailangan ko malaman. Pagkatapos ng press conference noong ika-23 siya, ang nagsimula ng usapan. Pero bigla siyang nanahimik. Naging emosyonal siya. Lumabas siya sa hallway. Sinusubukan niyang magpaliban. Sabi mo, hindi ka naman mapapasok sa malaking gulo. Ano yun? Baka matulungan kita. Magsalita. Reggie? Oo, hindi ka mukhang matanda. Gusto ko lang yung sabihin. No. Sige, kailan tayo ulit pwede mag-usap kapag ayos ka na? Hindi po. Anong problema, Reggie? Kahit ano pa yan, ilabas mo lang. Sigurado akong gagaan ang pakiramdam mo. Sabi mo, may taong may alam at mapapahamak ka. Hindi. Umupo talaga siya sa hallway at umiyak. At hindi na niya alam ang sasabihin sa puntong ito. Hawak ko na telepono. Hindi ako susuko at kakasuhan ko ang sinunong sangkot dito. Reg, gusto mo bang makipag-usap sa akin? Hindi ko masabi. Pwede mo ba akong bigyan ng ilang minuto? Magkakaroon pa ng isa pang kaso at ang oras mo. Gusto mong makipaglaro sa kasong to? Ako, may nagbabanta sa'yo? Wala. Hindi mo ako tinatakot. Handa akong pumunta roon. Isa sa pinakamalaking natutunan ko mula sa pag-uusap na yon nung araw na yon ay ang sinabi niya bago siya lumabas ng opisina ng sheriff. Nandito ako para sa iyo. Nagtatrabaho ako para sa ikabubuti mo at sa kinabukasan mo. Pag napaniwala mo ang sarili mo, hahanapin natin siya. Kung gusto niya, okay lang. Dadali natin siya sa'yo o ikaw magdadala sa kanya pa uwi. Gusto mong umuwi ka, gusto mong manatili ka sa bahay. Pero kung hindi mo kami papayagan tulungan ka, hindi mangyayari yon. Magtulungan tayo dito. Ready, ay? Tama, pag-usapan na lang natin to. Huwag mong intindihin ang sinasabi ng ibang tao. Makinig ka, huwag kang magpakatanga. Makinig ka, magandang usapan. Kakausapin ka namin ulit. Bagamat hindi ito tahasang pagamin pa rin ito sa isang mahalagang bagay. Alam mo, hindi mo sasabihin sa mga pulis na huwag niyo akong kasuhan ng premeditation kung wala kang nagawang maaaring isipin nilang pinlano mo. Sige, baka iniisip mo, malinaw namang kasali si Reggie. May kakaiba talaga sa kanya na parang may kulang. Pero nung parang halata na, umatras muna ang mga investigador at may isa pang pangalan na lumitaw sa eksena. Dahil dito, nagiba ang direksyon ng kaso. May isang bagay na baka magdulot sa akin ng gulo. Meron ba akong dapat ikabahala na pwedeng magdulot ng problema kung ikaw ay... Kasangkot sa pagkawala niya. Maaaring makasuhan ka ng pagkawala at o pagkamatay niya sa kahit anong paraan. Pinalalawak ng mga otoridad ang saklaw ng investigasyon na ito. Oo, bukas ang isip nila, pero nagsisimula na silang isaalang-alang na baka dapat nilang tingnan ang iba pang tao bukod kay Reginald Robertson. Baka may iba pang taong may kinalaman sa pagkawala ni Tiffany. Lumitaw si Jeremy Walker, kapitbahay na may dating kriminal na record. Ngunit, walang malinaw na kaugnayan sa kaso. Nalaman namin si Jeremy mula sa mga miyembro ng pamilya ni Tiffany at mga kapitbahay sa apartment complex na nakakakilala sa kanya. Alam ang relasyon nila ni Reggie. Parang siyang mekaniko ng kapitbahayan. Alam mo na, nag-ayos siya ng mga sasakyan mula sa kanyang garahe at nakatira siya malapit lang sa parehong complex, isang gusali lang ang pagitan. Kumusta, Jeremy? Ayos lang. Gusto mo bang pumasok at mag-usap? Pwede naman. Wala namang problema kahit saan. Si Jeremy Walker, nagkaroon siya ng pagkakaibigan kay Reginald. Naging magkaibigan sila dahil sa mga kotse at pag-aalaga ng mga kotse. Hindi rin siya bago sa mga gawaing kriminal. Meron siyang kasaysayan ng krimen mula sa ibang estado. Pero hindi, parang binabantayan lang talaga na kami. Sa madaling salita, mabilis na nawawalan sa kontrol ang kasong ito. Matagal na siya nawawala. Oo, nakakatakot talaga.
Lahat ng palatandaan, lahat ng datos, at lahat ng karanasan ko sa loob ng 30 taon sa trabahong ito ay nagsasabi sa akin na malamang patay na siya. Pare, sana hindi. Talagang sinuri nila, alam mo yon, kung posible bang may ginawa si Jeremy kay Tiffany at siya ang pangunahing pinaghihinalaan dito. Maraming beses siyang na-interview at una niyang itinanggi lahat. Umaasa siyang ayos si Tiffany. At kung may anumang nalalaman siyang maibabahagi sa amin, sasabihin ngayon. Wala talaga akong alam tungkol sa pagkawala niya. Ano sinabi sa'yo ni Reggie? He told me that he was in there using the bedroom and he was on the phone with her mom and she went out. That was it. They haven't seen him since. Sa huli, nagbago rin ang kwento. Isang araw sa sala, bumigay na siya. Ililipat niya ang kotse na yon. Bibiling ko si Yofi. Mali ang pwesto niya sa kotse. Pakiusap. Anong kotse? Hindi ko matandaan kung anong gusto mo. Saan mo ito ibinaba? Papa niya Hindi ko siya kilala, kaya natatandaan ko lang. Hindi mahalaga. Sigurado ako nandun siya. May problema ba ako, kuya? Madaldal si Jeremy. Mahilig siyang magsalita tungkol sa sarili at magkunwaring tanga. At parang lumalabas siya na parang hindi siya masyadong matalino. At ito lang ang inaamin niya. Napakasimple, napakalinis. Ito lang talaga ang inaamin niya. Humingi ng tulong si Reggie na ilipat ang kotse niya, kaya tinulungan ko siya. Wala na akong alam pa. Doon talaga nagsimulang magbago ang lahat at naging mas seryoso ang mga pangyayari. Naniniwala kami na may iba pa siyang impormasyon na pwedeng ibigay. Alam namin kasabwat siya sa paglilipat ng sasakyan, matapos siyang iulat na nawawala. Kahit sinasabi niyang hindi niya alam na nawawala siya. Maraming kahina-hina lang bagay sa pangyayaring ito. Hindi ko talaga alam na nawawala siya noong mga oras na yun. Bakit niya gustong dalhin ng kotse sa... Wala akong ideya kung bakit niya kailangan gawin yun. Hindi ko man lang siya sinabihan. Basta bigla na lang niya akong tinamaan ng bote. Sinasabi niya sa amin na hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Pero hindi yan ang sinabi sa amin na sinabi niya sa ibang tao. Hindi ganyan ang sabi ng pamilya niya. Mayroon din siyang iba't ibang kwento na magkakasalungat tungkol sa kung ano ang alam niya o hindi niya alam. May paparating na patrol, dadalhin kita sa opisina at gagawa ka ng nakasulat na pahayag tungkol sa nangyari ngayon. Shh, pare, ikaw nagmaneho ng kotse. Sa Atlanta, galit sila sa broga, okay? Kailangan nating umalis, kailangan nating maghanda, kailangan nating mag-isip ng paraan. Takot na takot siya, oo. Alam ko na. Diyos ko, ayos na. Alam ko na, nasa tamang landas siya. Nung nakuusap ka ni Reggie, nabanggit po ba na niloko siya ng babae niya? Pare, kakaiba siya. Hindi ko pa siya nakitang galit, masaya, or malungkot. Palagi lang siyang kalmado. Ngayon, sobrang pinahahalagahan namin ang pagiging masinop mo. Salamat, 100%, hindi kita lolokohin. Ang ayokong mangyari ay pumasok dito si Reggie at magkwento na medyo ibang versyon. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung anong mangyari sa babae. Malaki ang posibilidad na tama ka. Malamang patay na siya kung saan man. Ang gusto ko, Jeremy, ay patay. Patunayan ang isa bagay. Ang tanging hinahanap ko lang sa lahat ng ito ay ang katotohanan. Sa opisina naman ng sheriff, nagtatrabaho ang mga detective para makakuha pa ng impormasyon mula kay Jeremy Walker. Pero kasabay nito, sinusubukan din ng mga investigador na mahanap si Regina. May warrant of arrest si Reginald Robertson. Nagsampano ng kaso ang investigador kay Reggie dahil sa pagnanakaw ng kanyang sasakyan nang matagpuan na ito at mapatunayang siya ang naglipat nito. Anong nangyayari? Alam kong dinala ka nila dito. Alam kong may sinabi sila tungkol sa kotse, nananakaw ang kotse, kung ano man. Kaya sinusubukan kong alamin kung ano ang nangyayari. Parang, sige. Sabi sa Jeremy daw next Sunday. Sabi ko, nahugi lang namin ang gupit. Oo, tama naman daw ginagawa. Tignan mo ang camera. Sigurado gusto mong makita ako kasi wala akong nakita na iba. Sinabi na ni Jeremy na inilipat ko ang kotse dahil hiningi ni Reggie. Well, sinabi rin niya na magkasama sila. Nagamit ng pulis ang maliit na impormasyong iyon para balikan at tanungin si Reggie. Pwede nilang sabihin, di ba sinabi mong wala ka doon? Paano yung katotohanang isinangkot ka ng kaibigan o kapitbahay mo at sinabing magkasama kayo sa ginawa ninyo? Balik tayo sa usapan. May susi ka rin ba ng kotse? Oo, may dapat akong alisin. Nasaan ang susi ng kotse? Ano bang mahalaga tungkol dito? Kapag may kotse tayo at may susi ka, kunin mo na lang ang susi para may parada natin. Pakasuhan niya ako sa ninakaw na ari-arian. Kalokohan yan.
Sabi ni Jeremy Camiro may gawa. Alam ko namang atrasado sila sa renta at abek sila. Gets mo? Kaya ang ginawa ni Reggie, tinalikuran niya at isinangkot si Jeremy. Nagawang makahanap ng mga pulis gamit ang ebidensya sa telepono at Google ng ilang digital na datos na nagpatunay sa kwento na ibinigay ni Jeremy sa kanila. Tungkol naman sa paggalaw ng kotse ni Tiffany. Nang ilarawan ni Jeremy kung paano nangyari ang insidenteng ito kasamang sasakyan, lubos itong sinusuportahan ng video. Sabi niya na iniwan nila ito kung saan nila ito iniwan. Sabi rin niya na pagkatapos nilang iwan, umalis na sila. At makalipas ang ilang minuto, bumalik sila sa sasakyan. Alam natin totoo ang sinasabi niya dahil hindi pa niya napapanood ang video pero eksakto niya ikinuwento ang nangyari. Sabi ko kakasuhan niyo ako. Sawa na ako sa kalukuhan to. Tapos na ako dito. Alam mo yon? Jerry, lumapit ka na. Jim, alam ko napunta ako sa God's Road. Kung titingnan mo yung camera, hindi ako yun nandoon. Nahuli ako ng camera. Kita sa camera yan, pero hindi naman talaga ako dumaan doon. Nasa bahay lang ako. Eto si Getcha, alam mo ba, nakakainis na ako pang mga kasuhan para sa sasakyang magkasama nating kinuha. May basehan ang mga investigador sa pagkakasangkot ni Reginald sa pagkawala ni Tiffany. Pero kulang pa ang ebidensya para masabing may ginawa siya. Tama ba? May ebidensya na inilipat niya ang kotse pero may iba pa ba? Hindi pa rin lubusang nakikipagtulungan si Jeremy Walker. Dahil dito, nagdududa kung ibinibigay niya sa mga detektib ang lahat ng totoong detalye. Isa sa mga dahilan kung bakit bumalik kami ay para ipaalam sa iyo na nakakulong na si Reggie. At ang isa pang dahilan ay dahil iba ng kaunti ang kwento ni Reggie sa kwento mo. Magpapatotoo ka pa sa korte tungkol doon. Yun ang nangyari nung gabi yun. Ang tanging nakikita namin ay nabahati ka na ng problema ngayon. Saksi ka sa kaso ko. Kung may magbanta, kung manakot sa'yo, lalo na kung may recording ka, sabihin mo agad sa akin. Oo. At ibabalik ko siya agad sa kulungan. Pinakamalaking takot ko ay baka bigla akong sakyan at barilin sa likod. Kaya kinasuhan siya ng pagnanakaw ng sasakyan niya. Yung kasong yun ay tuluyang ibinasura ng hukom. Ngayon, napagtanto ni Reggie na, isinumbong na ako ni Jeremy. Umalis siya sa kulungan at pumunta sa apartment ni Jeremy Walker para harapin ito. Agad din siyang inaresto muli dahil sa paglalagay at kahina-hinalang pag-iikot. Nagpiyansa siya at nilagyan ng ankle monitor. Ito ang mga hakbang na ginagawa para mapanatili siyang kasama sa investigasyon at subukang makakuha ng mas maraming impormasyon hanggat maaari habang ginagamit natin ang mga krimeng tunay nating mapapatunayan. Mas komplikado ang kaso ng matuklasan ng mga investigador ang isa pang insidente ilang buwan bago mawala si Tiffany. Nagpapadala ng email ngayon na may available na atensyon. Tumugon sa lugar ng 6,600, isang Lower Fayetteville Road, kaugnay ng posibleng alitan. Maaari mo nang ibaba ang telepono ngayon. Kumusta po kayo, ma'am? Ayos ka lang ba? Oh! Ano nangyayari? Laging gusto ni Butrino na kasama siya. Huwag mo i-activate. Huwag mo akong saktan. Pinapatay mo ako, Reggie. Nasaan ang kasama mo? Tinatakot mo ako. Hello? Kailangan mo nang umalis. Cowan County, numero 1. Cowan County, number 1, your name? Ang matalik na kaibigan ni Tiffany siyang nagbanggit tungkol sa kidnapping na wala kaming alam. Narinig namin ang kwento na dinala ni Reggie siya sa isang bahay. Pinaputukan niya siya. Tinali niya siya at mga ganong bagay. Hindi namin alam kung saan ito nangyari. Hindi rin namin alam kung kailan ito nangyari. Mag-email agad kung may pansin sa mga unit. Tumugon kami sa 6,600, Lower Fayetteville Road, ukol sa posibleng alitan. Pwede mo na ibaba ang telepono ngayon. Hindi na siya maririnig na umiiyak o sumisigaw. Hello? Oh, ito ang Kawira County 911. May natanggap kaming tawag na biglang binaba mula sa numerong ito. Ayos lang po ba ang lahat? Pasensya na, Nahaupo lang ako dito, nahawak ang telepono noong nakaraang linggo. Pinaglalaroan mo ba ang telepono? Oo, hindi yun. Sige. Para sa kaalaman, may lalaking tumawag ulit at sinabing aksidente lang. Hindi na narinig ang babae. Sa tingin ko,
Dapat nang i-anunsyo ang crisis, papalapit na sila. Mukhang bibilis na ito. Sinabi niya sa atin na tinawagan ng mga pulis at pinara sila. Kaya halatang weird yun para sa atin dahil kung ito ay pagdukot o malaking insidente at nahuli sila, bakit wala tayong makitang ulat tungkol dito? Sa investigasyon, sabi ng otoridad, tukuyin natin ang lugar. Baka doon siya dinala sa pangalawang beses. At kaya nilang balikan ang mga ulat at mga tawag sa Siam na isang-isang at nahanap nila ang totoong insidente na nangyari noong Nobyembre 13, 2020. Kumusta po kayo, ma'am? Ayos ka lang ba? Oo. Anong nangyayari? Sabihin mo kung ano mangyayari. Sinusubukan lang naming alamin ang lahat. Okay? Kumusta? Hindi ko pwedeng sabihin kahit ano. Okay, bakit hindi mo pwedeng sabihin kahit ano? Tukatayin niya ako kapag may sinabi ako. Nangyari ang insidente sa jurisdiksyon ng pulisya ng Nunan. Pero wala rin silang alam sa totoong nangyari noon. Kailangan talaga naming balikan ng mga tawag, insidente, traffic stops, lahat ng pwede naming makita. At talagang isa-isang sinala ang mga plate number, phone number, at sinubukang maghanap ng karayom sa dayami. Isa itong bakanteng bahay, isang abandonadong bahay dito sa Coweta County. At naipasok niya siya sa loob ng bahay. Merong isang recliner sa loob ng bahay. Sa kumanong paraan, na-zip tie siya, na itali sa upuang yon. Pagkatapos ay tinakot siya gamit ang baril. Anong ibig mong sabihin na papatayin ka niya? Uy, asawa ko. Paano mo siya kilala? Nagdi-date kami. Nahuli ko siya kasama ng lalaki. Ninakaw niya kotse at gamit ko. Bakit ka nandadaya? Bakit mo to ginawa? Nasa kulungan ka pa. Nagtatrabaho ka pa sa kulungan. Nasa kulungan ka. Pumarada ako pero nakaharang ako. Babalik na lang ako sa bahay. Nakaupo siya. Makikita mo. Okay, ang ingay-ingay ng lahat. Nilalagay ko ito sa driveway. Iikot at babalik. Sabi niya, hindi. Hindi. Mukhang ginawa mo nga talaga. Si Tiffany ay halatang balisa. Sinabi niya sa mga pulis na hindi siya pwedeng magsalita dahil papatayin siya nito. Nakikipag-usap siya sa mga pulis at sinasabi niyang nahuli niya itong nangangaliwa sa kanya. Tumanggi siyang sabihin sa kanila kung ano ang nangyari doon sa lugar. Mabilis nilang sinuri ang sasakyan pero walang nahanap na baril. Nasa gilid sila ng kalsada habang tumanggi siyang makipagtulungan. Pakiramdam nila wala silang probable cause para mang-aresto. Kaya pinakawalan silang magkasama mula sa insidente. Ang ina ng tatlo mula Coweta County ay nawawala pa rin at ang kanyang fiancé ay pakalawang beses nang nakakulong nitong mga nakaraang linggo. Inaresto kagabi si Reginald Robertson, fiancé ni Tiffany Foster. Sa ngayon, wala pa siyang kaso kaugnay sa pagkawala ng fiancé niya. Ngunit kinasuhan siya ng mga otoridad ng pagdukot at malubang pananakit. Sabi nila, ang mga kasong yon ay nagmula sa insidente bago na iulat na nawawala ang 35 taong gulang na si Foster. Nakakulong muli si Robertson ngayon dahil sa kasong kidnapping na may kaugnayan sa insidente noong Nobyembre. Ngayon, mas malapit na ang kaso sa pag-aresto kaugnay ng kanyang pagkawala. Naalala mo ba nung dinala mo si Tiffany sa bakanteng bahay na pinag-usapan natin? Pinipilit mo bang nakapiring ka noon? Nakita ko na ang impyerno. Nasa estante ito. Okay? Nahanap ko na lahat-lahat. May isang video kung saan nahinto tayo habang palabas doon tungkol sa pagpapadala. Nakuha ko na. Ilang tawag sa siyang na isang-isang tapang. Courage. Alam naman natin pareho tungkol dito. Nakita namin ang mga resibo, pati na rin mula sa Home Depot, para sa mga uri ng cable ties at zip ties na binili at kalaon ay natagpuan sa abandonadong bahay. Noong nakaraang araw, dinukot siya at dinala sa inabandonang bahay na iyon. Wala akong dinukot na kahit sino, kaya nga kailangan nating tumawag. Gusto ko lang malaman ang laman yan. Wala akong dinukot at sinabi kong pananakit. Bubuhatan ko siya ng kamay. Pare buhay pa siya, di ba? Nagbabakasakali lang ako. For sure. I don't know. Hindi ko. No. You know what happened to her?
You're going down a cold-hearted joke. I don't know. Hindi ako mamamatay tao. Wala akong pinatay. Nang ikinulong siya ng walang piyansa at sinampahan ng kaso kaugnay ng mga paratang na iyon, ipinagpatuloy ng mga otoridad ang investigasyon para subukang mahanap siya. Sigurado akong sasabihin niya sa pulis na dinukot niya ako o kung ano pa. Hindi. Hindi, sinabi niya na hindi ako pwedeng makipag-usap sa tao. Hindi, ginawa niya. At yung batang yon, madalas kang sinaktan. Pati ako, doon mismo. Sang-ayon ako. Kung ganon. Pero kailangan ko siyang dukutin. Naniniwala akong baliw din ako. At naniniwala akong ginawa mo na naman yon. May body camera footage na tayo ng traffic stop na ito. Masakit itong panurin, lalo na ngayong alam na natin ang mga pangyayari. Maisip ko lang kung anong estado ng isip niya nung mga panahong yon o ang mga damdaming tiniis niya. Nakakalungkot isipin na marami kang pinagdadaanan pero hindi mo naramdaman na komportableng magsabi kahit kanino, kahit sa amin na nagmamahal sa'yo. At pinag-aralan ko siya noong nakilala ko siya tungkol sa, alam mo na, sa anak kong babae. Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka masaya sa kanya, sabi ko, huwag mo siyang sasaktan. Iwan mo na lang siya. Pero ito ang ginawa niya sa halip. Sinabi ng ina ni Tiffany na si Katrina Hill sa mga pulis na ibinahagi sa kanya ni Robertson ang nangyari noong gabing yon, ilang buwan bago nawala si Tiffany. Isang bagay na hindi niya lubos pinaniwalaan. Ang pagdukot ay malinaw na nagbago ng takbo ng investigasyon at sa huli ay nagdigay daan para mahuli siya. May search warrant ako para sa DNA mo, Reggie. Kailangan mo ibuka ang bibig mo. Paano ko gagawin yun? Nasa chart ko naman. Hindi ganun yun. Ibuka mo ang bibig mo. Tapos na ako maging mabait. Umupo ka na. Ang kanyang kilos at pakikilahok sa mga usapan ay halatang nabawasan ng malaki nung panahong yon. Sa ngayon, 250 katao ang naiulat na nawawala dito sa estado ng Georgia. Kabilang sa mga nawawala si Tiffany Foster. Mahigit 6 na buwan na nawawala si Tiffany Foster. Napaka-emosyonal ng panahong yon dahil patuloy kami nag-a-adjust araw-araw kahit walang balita. Parang naghihintay ka ng next episode pero ikaw pala ang bida sa kwento. Totoong buhay mo ito, hindi palabas. Walang may alam o nagsulat ng kwento nito. Kaya ngayon, kinasuhan siya ng pagdukot. At yun ang dahilan kung bakit siya nakulong hanggang 2023. Lumipas ang mga taon at halos tahimik ang kaso. Si Reginald Robertson ay nagsisilbi ng sentensya sa ibang kaso, ngunit di pa nahahatulan dito. Hindi pa rin siya direktang kinasuhan sa pagkawala ni Tiffany. Ngayon, kaso pa rin ito ng nawawalang tao. Siguro makalipas ang ilang buwan, may bagong detektive na naitalaga sa kanyang kaso. Sabi niya, hayaan mo akong gawin ang trabaho ko at ipapaalam ko sa iyo ang mga nangyayari. Isang biyaya iyon. At nagpapasalamat ako, alam mo, na buong puso siyang tumulong sa amin. Alam mo, para mahanap si Tiffany at malaman kung ano ang nangyayari. Ginawa niya yon dahil sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat kahit mawalan ako ng tulog o hindi kumain. Sabi niya mahalaga sa kanyang kasong ito, kaya agad siyang kumilos. Mula noong ako ay isinama sa kasong ito, nagkaroon ng ilang pagkadismaya mula sa mga nakatataas at mga opisyal sa opisina ng sheriff at sa division ng investigasyon dahil sa kakulangan ng progreso sa kaso. Kailangan ko talagang simulan ulit ang kasong ito na parang bagong nangyari. Tinuha ko ang ilang kahon ng mga dokumento at CD at flash drive. Puno ng ebidensya ng mga video. Mga video mula sa body camera, mga na-recover na datos mula sa cellphone, mga datos mula sa mga cell tower, at mga record mula sa social media. Ang pagsasama-sama ng lahat ng ito at pagbubuo ng kabuuang larawan ay talagang napakahirap na gawain. Ang pangalan ko ay Stacy. Nagtatrabaho ako dito sa opisina ng sheriff. Ang tanging gusto kong pag-usapan natin ay tungkol sa nawawala mong fiancé. Yun lang. Tuwing nakikipag-usap ako sa inyo, hindi ko alam kung ano ang sitwasyon, hindi ko alam kung anong nangyayari. Ako'y! Hindi mo talaga maiintindihan kung gaano kagulo at nakakalito sundan ito nung una.
Pero kapag inalis mo ang mga hindi alam, kaya kong buuin ang isang timeline ng mga bagay na kaya kong patunayan. Para sa akin, ang cellphone ni Reggie ang naging napakahalagang ebidensya na nagbigay linaw sa lahat ng bagay. Hindi na nahanap ang cellphone ni Tiffany, kaya nakita namin ang mga komunikasyon niya sa pamamagitan ng cellphone ni Reggie. Pinapadalhan niya siya ng mga voice message. Hindi ko alam paano, pero patuloy kong pinipigilan ang sarili ko sa lalaki mo. Pero baka dumating ang oras na hindi ko nakayanin. Patuloy mo akong tinitira at tinitira at tinitira. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Matalino si Reggie sa pagbura ng mga mensaheng ipinadala niya kay Tiffany. Hindi niya binura ang mga audio file na naka-inbox sa ibang lugar. Nagpa siya akong pumunta rito, pero di ko alam kung nandun pa rin si Robert. Pero, kung di pa natin napag-usapan, may mga pahit talagang bagay. Wala akong oras sa mga larong to. Yung nagawa ko, walang-wala kumpara sa mga ginawa mo. Nabalikan namin ang ilan sa mga mensahe noong panahon ng insidente ng pagdukot at sa pagitan ng mga panahong nagsisimula na niyang mapagtanto na aalis na siya at baka seryoso na talaga siya ngayon. Nilulunod niya siya sa sobrang pagmamahal at sinusubukan siyang kumbinsihin na tama ang relasyon nila. Pero hindi na niya yun gusto. Hindi ko alam kung saan tayo patungo ngayon. Hindi ko na talaga iniisip ang relasyon na ito. Sinusubukan ko lang talagang ayusin ang buhay ko. Para kung sakaling hindi tayo magtagumpay, hindi ako maiipit. Pakiramdam ko may nangyayari, kaya paulit-ulit kitang tinatanong kung ano yon. So usap mo naman ako? Maaring wala namang nangyayari. Sa iba, kung may mangyari man o kung sakaling ikaw ay makipagtalik sa iba, Reggie, hindi mo ako pinapansin. At di ka umuwi sa akin. Pakiusap, huwag mong gawin yon. Hindi ako magtatagal dito ng habang buhay. Nasasayang lang ang oras ko. Hindi mo alam kung gaano kita kamahal at kung gaano ako umiibig. Wala pa akong minahan ng ganito noon. Toxic ang relasyon na to. Nagiging toxic dahil sa'yo. Inamaliit kita noon dahil sumakay ka nung gabi. Akala ko kasi napunta ka kung saan. Gets mo ba? Ngayon, sabi mo, tama, okay, tama. Doon nalaman ng mga pulis na ginahasa niya siya bago siya nawala dahil nakita nila ang text na ipinadala niya sa kanya kinabukasan at sinabi, "Sabi ko hindi, pero kinuha mo pa rin." Umuulan ng malakas. Well, sinabi ko sa'yo, alam mo, tinatawag ko lang ito kung ano talaga ito. Oo, ginahasa siya. Sige, bilisan mo. Inamin niya kay Tiffany na ginahasa niya siya. Well, yon ay isang pag-amin. Noong 2023, nadagdag sa kanyang mga kaso ng panggagahasa, pagpatay, pandaraya at pagnanakaw gamit ang card sa transaksyong pinansyal. Nang buuin namin ang lahat ng ebidensya. Maraming kailangang magtagpo para marating namin ito noong 2023 ilang taon matapos mawala si Tiffany. Alam namin na siyang may hawak ng sasakyan niya matapos siyang may ulat na nawawala. Pati pamilya niya mismo ang nakakita sa kanya na sakay ng sasakyang ito. May ilang miyembro ng pamilya na labis ang takot sa lalaking ito. Alam naming hindi niya inulat ang pagkawala niya. Nagagawa naming hanapan ng butas halos bawat bahagi ng kwento niya. Tuluyan siyang naglaho na lang. Wala ring anumang aktibidad sa kanyang credit report. Bawat account, bawat galaw, tumigil noong Pebrero, Marso. 2021, hindi ka basta-basta mawawala ng ganun. Bumabalik ang kaso kay Jeremy Walker at kung ano talaga ang naging papel niya sa pagkawala ni Tiffany. Si Jeremy at Reggie, nakita sila sa video sa isang ATM machine habang ginagamit nila ang card ni Tiffany. Masamang balita yan. Nalaman din namin na kasama ni Jeremy si Reggie na pumunta sa mga hardware store para bumili ng pala at bolt cutter. Si Jeremy Walker, sangkot siya sa pagtawag tungkol sa mga makinang pandurog ng kahoy at mga kagamitan. At alam mo na, pagkuha ng ilan sa mga kagamitan at parang pinaniniwalaan namin ginamit ni Reginald para bahagyang maitago ang katawan ni Tiffany. Malinaw na sangkot siya sa pagkuha at paglipat ng kotse ni Tiffany. Tiyak na sangkot siya, pero wala talagang ebidensya na siya ang nagplano nito or na kumilos siya mag-isa.
iyon ay kay Reginald talaga. Ayon sa kanya, nakikipag-usap siya sa ibang mga lalaki at nakikipagkomunikasyon sa kanila at nagseselos siya. Ipinahiwatig niya na may pagtataksil sa kanyang panig at iyon ang naging problema sa kanilang relasyon. At sa isip niya, siguro iniisip ni Reggie na kung ilarawan ko ito at may mangyari sa kanya, madaling paniwalaan ng mga tao na tumakas siya o may kasama siyang ibang lalaki. Basta na lang siyang nawala, walang malaking issue, walang dapat pansinin. Magtatuloy na lang. Marami ring tao ang lumapit sa amin sa kulungan. Kusang loob silang nakipag-usap sa amin at nagsabing, "Uy, kasama ko siya sa pod. Ito ang sinabi niya sa akin." Pare-pareho ang sinasabi nila. Patay na siya at di na babalik. Kumpleto na ang mga elemento ng krimen, kabilang ang pagpatay kahit walang katawan. Kinasuhan si Reginald Robertson ng 10 bilang ng kaso at maaaring makulong habang buhay kung mapatunayang nagkasala. Para naman kay Jeremy Walker, nahaharap siya sa sarili niyang mga kaso ng pagtatago ng pagkamatay ng iba at pagnanakaw. Pagkaraan ng ilang taon mula nang mawala si Tiffany, nagsimula ang paglilitis sa dalawang lalaki. Walang kamera sa loob ng korte ngayon. Nasa loob ako ng korte, kinakabahan ako, Coweta County. Yun ang pananatanggapan ng sheriff ang tungkulin nito. Alam mo, sobrang na-overwhelm ako at talagang nagpapasalamat at masaya ako na nahuli na rin siya kasi pakiramdam niya siya ang utak ng lahat. 100%, ibig kong sabihin, walang duda, ito ang pinakakomplikadong kasong nahawakan ko. Pumasok kami sa kaso na walang duda na maniniwala ang hurado na patay na si Tiffany. Hindi mo talaga alam kung maniniwala sila na siya ang pumatay sa kanya. Pumasok at nagpatotoo ang half-brother ni Reginald. Nagawa niyang sabihin ng walang pag-aalinlangan sa hurado na ilang araw lang matapos mawala si Tiffany, minamaneho na ni Reginald ang kotse niya. Tiningnan siya ni Reginald ng diretso sa mata at sinabi, hindi na siya babalik kailanman. At narinig iyon ng hurado. May kakaibang twist dito. Sa simula ng investigasyon, nalaman ng mga detektive mula sa half-brother ni Robertson na pinatay ang ina nito noong bata pa siya. Nadawit siya sa alitan ng isang babae na nauwi sa pagkakasaksak sa kanya. Sa tingin ko, lahat kami ay sang-ayon na parang hindi talaga posible na napatay niya ito sa apartment at nailabas pa ang katawan papunta sa sasakyan niya nang hindi napapansin ng kahit sino. Pero tungkol sa kung paano siya pinatay, hindi ko alam. May mga pagkakataon na habang kausap ang pinsan niya, alam mo yon, sinabi niya sa pinsan niya na binaril niya ito. Nagpatutu ang pinsan ni Robertson na di umano'y inamin ni Robertson sa kanya na kinuryente niya si Tiffany gamit ang taser. Hanggang sa mawalan siya ng malay, tinalian, dinala sa di kilalang lugar at binaril sa ulo gamit ang sarili niyang baril. Ang pinakamatindi at talagang nagpalumo sa akin ay nung umakyat sa witness stand ang pinsan ni Reggie at sinabi niya sa amin ang mga inamin ni Reggie sa kanya, ang ginawa niya kay Tiffany. At habang nagsasalita ang lalaking yon, ramdam na ramdam ko talaga sa buong pagkatao ko. Naisip ko, totoo ang sinasabi ng lalaking ito. Talagang ito ay isang sitwasyon na bunga ng kabuuan ng mga pangyayari. Sa simula ng investigasyon, dapat sundan ang lahat ng posibleng landas. Dumarating talaga sa punto na masasabi mong, sige, hindi na makatuwirang maniwala sa ibang paliwanag maliban sa siya ang pumatay sa kanya. At simula sa insidente sa Lower Fayetteville Road at lahat ng sumunod pagkatapos noon at lahat ng ebidensyang naipon, yun lang ang lohikal na konklusyon. Ipinunto ng depensa na kulang ang ebidensya para mapatunayang may sala si Robertson. Pinayagan din siyang gamitin ang kanyang kotse at debit card. Na walang ebidensya sa teorya ng gobyerno na gumamit ng wood chipper para itapon ang katawan at walang mga saksi na nag-uugnay kay Walker sa pagkawala ni Tiffany. Ang prosekusyon ay mahusay na naghanda ng tamang ebidensya para ipresenta ang lahat ng ito sa hurado sa loob ng 2 linggo upang hilingin na siya ay mahatulan sa lahat ng mga kasong ito. Matapos ang 2 linggo ng testimonya at mahigit 50 saksi ang tumistigo at dahil sa napakaraming circumstantial evidence sa kasong ito, inabot lang ng 6 na oras ang hurado para makapagdesisyon. Para sa akusadong si Reginald Robertson, bilang 1, kidnapping. Bilang 2, burglary in the first degree.
Bilang 3, matinding pananakit. Bilang 4, ilegal na pagkakakulong. Bilang 5, panggagahasa. Bilang 6, pagpatay na may mali siya. Napatunayan naming hurado na nagkasala ang akusado. Bilang 7, Pagtatago ng pagkamatay ng ibang tao. bilang 8, pandaraya gamit ang financial transaction card. Bilang 9, theft by taking. At bilang 10, pamameke sa unang antas. Kami, ang hurado, ay napatunayang nagkasala ang akusado. Tungkol kay Walker na nagtago ng pagkamatay ng iba. Kami, ang hurado, ay nagpatunay na walang sala ang akusado. Napatunayan ng hurado na nagkasala ang akusado sa kasong theft by taking. Talagang nakakakaba yon. Sobrang taas ng aking kaba. Tahimik ang loob ng korte. Parang napakatindi ng sitwasyon. Parang pwede mo talagang hiwain ang tensyon ng kutsilyo at sinusubukan mong manatiling kalmado sa lahat ng binabanggit na kaso. Nang marinig ko yon, pakiramdam ko nakuha niya ulit ang kanyang boses. Kung tutuusin, gusto ko talagang umiyak. Nung dumating ang hatol ng hurado, alam mo, yung pakiramdam ng ginhawa at pagpapatunay sa pinaniniwalaan namin tungkol sa kasong ito at sa investigasyon ay talagang napakalakas. Ang mayakap ko si Katrina sa pagtatapos ng paglilitis na yon, na alam kong kahit papaano, yung taong nanakit sa anak niya ay gugugol na natitirang buhay niya sa kulungan. Alam mo, kahit paano, may halaga rin yon. Pagkatapos ng 4 na taon ng mga tanong na walang sagot, napatunayang nagkasala si Reginald Robertson sa lahat ng 10 kaso, kabilang na ang pangpatay. Samantala, napatunayan ding nagkasala si Jeremy Walker sa mas magaan na kaso dahil sa pagtulong niyang iwan ang kotse ni Tiffany sa paradahang ito sa Atlanta. Ngayon, nakausap ng media ang mga hurado matapos ang saradong paglilitis. Sinabi nila na ang asal ni Robertson sa korte ang tumulong na gumabay sa kanilang desisyon. Jumano'y tinitigan sila ni Robertson sa korte na nagdulot ng pagkabahala sa kanila. Kung mapapadalhan mo ako ng sasakyan, siguradong iyon ang sandaling aasahan mo kapag naka 10 taon ka na sa serbisyo, parang salamat ka gamitin niya ang kotse mo. Hindi sila nagbabayad ng mas mataas. Pupunta na lang ako sa'yo. Wow! Tirhan mo, kunin mo. Ang pangalan ko ay Bruce. Si Jeremy Walker ay hinatulan ng 10 taon sa kulungan, habang si Reginald Robertson ay 3 sunod-sunod na habangbuhay na pagkakakulong na walang parol at dagdag na 80 taon. Napakahirap ng panahon ito para sa amin, ng pamilya ko. Hindi lang niya kinuha ang kapatid ko, pati na rin ang isang ina, anak na babae, at tiyahin. Ang magdaan ng 4 na taon na hindi alam kung nasaan siya, ay parang naayisan isang mabigat na ulap sa amin na yon. Mga panalangin at hinihiling namin. Ako ang panganay na anak ni Tiffany. Sa loob ng 4 na taon, lumaki akong wala ang aking ina. Hindi talaga ako masaya sa hatol. Masasaya ako kung alam ko nasaan ang nanay ko. Malapit na kaming malaman kung nasaan siya. Pero sinabi rin sa amin na alam mo, gagawin ni Reggie ang lahat, kahit kainin pa ang katawan, para lang hindi ito matagpuan ng mga pulis. Alam mo, isa ito sa mga sitwasyon na hindi talaga kami titigil sa paghahanap. Hindi ko iniisip na magsasabi si Reginald dahil naniniwala ako para sa kanya, kapangyarihan at kontrol ang mahalaga. At ang pag-alam niya kung nasaan siya at kung ano talaga ang nangyari sa kanya, ang huli niyang paraan ng pagkontrol sa kanya. Maging maunawain at mapagmatiyag tayo. Maraming bagay, tulad ng kwento ng kapatid ko, na pakiramdam ko hindi alam ng iba. Gaya ng sabi ko, sinasadya ko na alamin kung sino ang kausap mo at kilalanin mo muna ang taong yon. Na yon, wala nang gustong makialam sa buhay ng iba. Minsan okay lang makialam, baka ito pa ang magligtas ng buhay mo. Gusto naming malaman ng lahat na si Tiffany ay nawawala pa rin. At kung may nakakaalam, nakarinig, o may nakita o napansin, kailangan nilang makipag-ugnayan sa mga awtoridad. Alam mo, gusto ko ng closure. Para sa akin, iyon ang magiging closure, ang makita ko ang aking anak. At alam ko mahahanap namin siya at maiuwi namin siya. Alam mo, kailangan lang ng panahon. Kaya, maiuwi namin siya.